Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga, isi-share ko sa inyo yung tatlong loan application na mabilisan lang, good for emergency talaga dahil kung ngayong araw ka mag-apply is, ngayong araw mo din niya matatanggap itong perang uutangin mo dito. Tatlong contact references lang pala yung kailangan. Hindi na kailangan ng payslip at ng kung ano-ano pang mga requirement. At hindi lang siya 7 days. So ayun, kung interesado kang malaman kung ano yung tatlong loan apps na to, ay panoorin mo yung video na to hanggang dulo. Pero bago yun, i-share ko muna sa inyo itong dalawa kong una na super cutie. So, pwedeng-pwede to sa may anakis nyo or sa inyo din dahil sobrang lambot and super mura lang. So, lalagay ko yung link dyan sa may description box or dyan sa may gilid na magpa-pop up. So, going back na nga, so itong loan apps nga pala na to na tatlo, ay isi-share ko nga sa inyo na kagaya na sabi ko sa inyo kanina, good for emergency purposes lang. Dahil, ayan, mabilisan nga lang din yung pag-approve. Pero, ayan, sasabihin ko din sa inyo kung ano yung mga possible na ma-experience nyo once na ma-overdue kayo dito. At syempre, kung ano yung good and bad dito, na feedback nga din ng mga nakapag-try na din. So, ako din personally na-try ko at kung na-try nyo na din naman yung mga babagitin ko is comment down below para mabasa nga din ng iba at maging aware sila. So, una-una na nga natin dito ay ang Mega Peso na recently lang ay nagawan ko ng video dahil sa first try ko ay na-approve nga ako agad. So, ayan, nagulat din ako dito dahil bagong labas lang din to and ayun, sa first try, bagong labas, walang kaltas. Kaya dito, medyo natuwa din ako ng una dahil buo ko nga siyang natanggap. Dahil finally, meron na ding lumabas na bagong loan app na hindi lang siya 7 days and buong matatanggap. So, yun yung mga good dito na feedback. Pero syempre, meron nga ding bad. Kaya nasa sa inyo talaga yung desisyon kung ipagpapatuloy nyo yung paglo-loan dito or hindi. Dahil baka makita nyo din yung ads nito online para may idea na kayo kahit papaano kung ikiklik nyo ba yan, yung makikita nyong ads na yan online or ayan, scroll up na lang or scroll down. So ayan nga dito, tatlong contact references lang yung kailangan. And kung gusto nyo ng mas maraming detalye about dito sa may Mega Peso and kung paano to bayaran is nandyan din sa my YouTube channel ko. So na-download ko na, na-upload ko na yung dalawa na yan. Kung paano applyan and kung paano bayaran. So dito nga pala is da-download sa may iOS and Play Store pero syempre kagaya nga na sabi ko sa inyo kanina, meron tong good and positive. And eto na nga yung negative dito. So kung buo mo itong matatanggap, ang negative naman is pagka wala pa yung due date mo, nasa 2 days or 3 days ay possible na meron ka na dito matanggap na tawag and text galing sa iba't ibang numbers. And yun, nabasa ko nga din dito online pagka nag-advance ka is, ayan, wala kang tatanggap na ganyan, syempre. At mabilis din daw tumaas yung credit limit dito. So yun nga yung nabasa ko online na mga naging feedback nung mga nakapag-try na dito. Pero ako nga personally, na-advance ko na nga din yung pagbabayad ko dito sa may unang due date ko. So dito kasi ay 3 terms. Hahati-hatiin nga yung pagbabayad dito. So sa akin nga personally ay wala naman ako natanggap dito na harassment nga dahil binayaran ko ng advance yung unang repayment ko na due date. So, ayun. Ngayon, inaantay ko na lang yung pangalawang pagbabayad ko and magbabayad din ako doon sa may pinaka-due date ko para malaman ko nga kung meron ditong mga harass or wala. So, ayun. Aantayin ko and gagawin ko to ng panibagong video. Pero dito nga, base sa mga nakapag-try na, ayan, wala pa daw yung due date nila. Ayun, meron na silang natanggap na pananakot. So, dito naman, yung unang pagbabayad mo is 15 days lang. Kaya sa may unang pagbabayad ko nung nakaraan is 900 plus. Dahil na-offeran nga ako dito na 1,000 pesos. And mabilis nga tumaas yung credit limit dito. And dito nga pala ay tinatawagan din yung contact reference. So isa pang negative dito na feedback. Kaya yung mga ilalagay nyo dito na tatlong contact references, mas okay na. Ayan, kasama nyo sa bahay, kapamilya nyo, para alam nyo nga kung kontakin man sila or hindi. So masasabihan kayo agad. Kaya yun, inform nyo muna sila bago nyo ilagay as contact references. So, wag na wag kayo maglalagay ng mga katrabaho nyo dahil nakakahiya. Kaya kung may recommend ko to out of 100, may recommend ko siya ng nasa 60% naman. At ang pangalawa nga natin ay si Casyola. So, yan, kung na-try nyo na din si Casyola, ay comment down below. So, dito, tatlong contact reference lang din ang kailangan. So, pwedeng makapag-loan dito ng, base sa kanilang loan application is up to 30,000 pesos. So, siguro pagka repeat borrower na at sobrang tagal mo na nag-a-apply dyan, yan yung pwede mong ma-reach na maximum. So, up to 30,000 pesos. So, ayan, Mega Peso SEC-registered naman and si Casyola. Pero hindi nga ibig sabihin nun na SEC-registered is wala ka na dito matatanggap na pananakot. So, kagaya ng Mega Peso, SEC-registered siya pero meron pa ding natatanggap nga na pananakot.
Dito naman sa may Casyola, same din. Pwedeng bayaran ng 2 terms or 3 terms and every 15 days nga yung pagbabayad. Pero dito nga sa may unang paglo-loan mo is mataas ang interest, nasa 15%. Pero pagka nag-repeat borrower ka na sa may pangalawang pag-apply mo is mapapansin mo dyan na bumababa. Kagaya nga nung nabasa ko online na, yung pangalawa daw niya na reloan is nasa 10% na lang yung pinaka-interest. So dito nga pala is revolving credit. Kaya hanggat meron ka pa dyan natitira na credit limit is pwede ka nga mag-multiple loan sa kanila. So kagaya na sabi ko sa inyo, itong tatlo na to is good for emergency lang. At syempre, pagka mas mahabang pagbabayad yung pinili mo, mas mahabang due date yung piliin mo, ayan, mas malaki yung madadagdag dyan na interest, syempre. Dito pala sa may Casyola is hindi mo siya buong matatanggap. Meron tong mababawas na 40 to 45 pesos para doon sa may transaction fee. So ayan, hatid yung mga feedback dito ng mga users. So meron ditong positive and negative din na feedback. Dahil dito nga is pwede ka ding mag-multiple loans at hindi lang siya 7 days. So hindi kagaya ng mga ibang naglipa na lang din na 7 days lang. Pero sinasabi nila is sa ads nila up to 180 days, 3 months, 6 months. Pero 7 days lang talaga. And isa pa nga kinagandahan dito, pagka good payer ka, mabilis din mag-increase ang iyong credit limit. Yun nga lang, ang negative feedback dito, syempre pagka doon na overdue ka, possible na magkaroon ng problema sa may payment system nila. And yung iba naman, hindi pa nila due date, pagka gusto nila mag-advance is nagkakaproblema din sa may pagbabayad nila. Kaya yun, mas okay nga na kontakin nyo yung customer service pagka hindi naman nag-respond agad yung customer service nila, is i-email nyo na sila. And asahan nyo na din yung pananakot nga din sa may text at meron na nga din iba't ibang numbers na tatawag sa'yo. So, yun naman yung mga consequences pagka talaga na overdue. So, ayan, meron din ditong pananakot. At ang last na nga natin ay ang peso loan. So, ito buo mo ding matatanggap. Kaso lang, yung iba nagsasabi na hindi din daw to buong natatanggap. So, yun, may nababawas na 50 pesos, na 40 pesos. And 3 contact references nga lang din yung kailangan dito. So, isang positive dito is pwede ang PhilSys dahil itong PhilSys na to, lahat naman meron tayo and ayan, pwedeng makapag-apply basta meron ka niyan. At isa pa up to 100,000 ang pwedeng ma-loan dito. Pero syempre, pag kinuha mo yung up to 100K na yan, mas malaki ang interest niyan at kung mas mahaba naman yung pipiliin mo na terms. Kaya kung ako sa inyo, kuhanin lang or hiramin lang kung magkano lang talaga yung kailangan. So, dito naman, pwede mo siyang bayaran ng up to 5 terms. Meron siyang pagitan na 7 days, na 15 days. So, nasa sa'yo yun kung gaano katagal yung pipiliin mo. So, dito naman is, medyo mataas din naman talaga yung interest. Pero since mabilis lang din naman yung pag-approve dito, good for emergency lang talaga. Pero yung interest dito, umaabot din ng up to 13% monthly. Kasi ayun, meron nga din talaga nagsasabi na, ayun, okay din daw itong si Peso Loan dahil merong mga agent nga na maayos makipag-usap, ayan, mahinahon. Pero dahil hati nga din, marami din ako dito nakita na, ayan, siguro dahil bad trip yung agent, walang masingil, kaya, ayan, pinagpapatuloy niya yung kabad tripan niya na pati kung ikaw, ayan, matsyempohan niya, bastos makipag-usap. So, ayun, meron talagang agent na kahit yung loan app is hindi naman okay, may mabait pa rin naman na natitira, pero kaunti na lang siguro. So, dito nag-offer nga ng extension, pero kung ako sa inyo, wag nyo na i-grab yung extension na yan dahil hindi naman mababawasan yung pinaka-nilo-loan nyo dyan. Kumbaga, pinapahaba nyo lang na pinapahaba nga yung iyong pagbabayad dito or yung due date mo. So, dito sa may tatlo na to, kahit na wala kang trabaho, pauutangin ka nila. Kaya ayun, wala ding payslip, kaya good for emergency lang, yung mabilisan lang talaga. And kung magre-reloan kayo dito, nasa sa inyo na din, basta basahin nyo yung loan terms and agreements. Dahil yes, mabilis nga itong applyan, pero legit na meron ka pa din talaga marireceive na pananakot nga. So kung meron pa ako dito hindi nabanggit na mabilisan lang din yung pag-a-apply at hindi kailangan ng ID ng trabaho is comment down below. So yun, pwede nyo itong i-consider kung super wala na kayong ma-applyan sa mga super legit na loan app. So pwede kayong dito mag-fall. Pero ayan, basahin yung maigi yung loan terms and agreements at i-check nyo talaga lahat bago kayo mag-confirm. Lalo na yung due date, kung meron talaga kayong pera sa may due date na ipapakita is i-go nyo kung kayang bayaran, pero kung hindi naman, is wag na para iwas sa sakit ng ulo. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!